Kadalas naririnig natin ang kwento ng mga magulang, lolo at lola na dati ay malakas pang humakbang, umakyat ng hagdan o maglakad sa palengke. Pero pagdating ng edad 60, parang unti-unting nanghihina ang mga tuhod. Mas madalas ang pagkapagod at ang bawat hakbang ay tila may kasamang sakit. Siguro nararamdaman mo rin ito, di ba? O nakikita mo sa mga mahal mo sa buhay. Ang masakit na katotohanan ay habang tumatanda, mas nagiging marupok ang ating katawan at ang mga simpleng bagay na ginagawa natin araw-araw tulad ng pagpili ng pagkain ay may malaking epekto sa ating lakas at kalusugan. Marami sa atin ang nag-iisip na ang prutas ay puro lang benepisyo, na hindi ito kailanman makasasama. At tama naman, puno sila ng bitamina at mineral. Pero ang hindi alam ng halos 99% ng mga senior, may 7 uri ng prutas na kapag hindi naubos ng tama ay maaari maging dahilan ng panghihina ng mga binti at dahan-dahang pagkasira ng ating kalusugan pagdating ng 60. Nakakagulat, di ba? Sa video na ito, tatalakayin natin ang 7 prutas na ito at kung paano sila nakakaapekto sa ating katawan. Mahalaga ito, kaya manood ka hanggang dulo dahil may isang bagay doon na tiyak na ikagugulat mo. Simulan natin sa una nating prutas na kailangan bigyan ng pansin, lalo na kung mahilig ka dito. Ang sobrang hinog na mangga, lalo na ang mga matatamis na variety tulad ng Carabao mango o pico. Alam kong mahirap iwasan ang sarap ng matamis na mangga, lalo na kapag season nito. At para sa maraming Pinoy, ito ay isang comfort food, isang paalala ng tag-araw at mga masasayang alala. Ngunit habang mas nagiging hinog ang mangga, mas tumataas ang sugar content nito. Hindi natin napapansin, pero ang isang malaking hinog na mangga ay maaari maglaman ng katumbas ng ilang kutsarang asukal, halos katulad ng isang basong soft drinks. Para sa isang taong lampas 60 na ang metabolismo ay bumagal na at ang katawan ay hindi na kasing bilis magproseso ng asukal tulad ng kabataan. Ang biglaang pagtaas ng blood sugar matapos kumain ng marami nito ay malaking problema. Kapag mataas ang blood sugar, nagiging inflamed ang ating mga ugat at nerves. Isipin mo, parang nasisira mga kalsada na dinadaluyan ng dugo at impormasyon sa ating mga binti. Dahil dito, maaaring maramdaman mo ang pagod, pamamanhid o kahit panghihina ng mga binti. Hindi lang yan, ang palaging mataas na blood sugar ay napapahirap sa ating pancreas at napapataas ng panganib ng type 2 diabetes na isa sa mga pangunahing sani ng neuropathy, ang pinsala sa ugat na nadudulot ng panghihina ng mga paa at binti. Bukod pa rito, ang labis na pagtaas ng asukal ay nagiging sani na mabilis ng pagkaubos ng enerhiya. Imbes na maging masigla, pakiramdam mo ay parang na-drain ka, kaya nawawalan ka ng ganang gumalaw, maglakad o gawin ang mga dating kinagisans mong aktibidad. Sa katagalan, kapag hindi na igagalaw ang mga binti, unti-unti itong hihina dahil sa muscle atrophy. Kaya hindi ibig sabihin na iwasan mo na ang mangga ng tuluyan. Kung kakain ka, piliin ang medyo hinog lang, huwag yung sobra-sobra ang tamis. Limitahan ang dami, siguro kalahati lang ng isang medium-sized na mangga at kainin ito kasama ng protina o fiber-rich food tulad ng mani o oatmeal upang mabawasan ang biglang pagtaas ng blood sugar. Ang susunod na prutas ay matagal na nating kasama sa hapagkainan at madalas nating iniisip na ito ay napakalusog dahil sa sikat nitong potassium content. Ang saging, lalo na ang saging na latundan o lakatan na napakatamis. Marami sa atin ang kumakain ng saging para sa mabilis na enerhiya. At totoo naman na puno ito ng bitamina at mineral. Pero tulad ng mangga, ang sobrang hinog na saging, lalo na kung marami ang makain, ay may mataas na sugar content, partikular ang fructose at glucose na mabilis na nasisipsip ng katawan. Ang problema ay hindi ang saging mismo, kundi ang dami at ang level ng hinog nito. Kung kakain ka ng 3 o 4 na saging na lakatan sa isang araw, o iyong sobrang hinog na halos itim na ang balat, parang uminom ka na rin ng matamis na inumin. Ang biglang pagtaas ng blood sugar na ito ay naglalagay ng stress sa ating circulatory system. Kapag ang dugo ay puno ng asukal, nagiging malagit ito at mas mahirap dumaloy sa maliliit na ugat sa ating mga binti.
Ito ay maaaring magdulot ng poor circulation na nagre-resulta sa pamamanhid, tangina o pananakit ng binti. Dagdag pa rito ang labis na pagkonsumo ng asukal kahit galing sa prutas ay maaaring mag-ambag sa pagtaas ng timbang. Kung nadadagdagan ang iyong timbang, mas mabigat ang pasanin ng iyong mga tuhod at binti na nagiging dahilan ng sakit at hirap sa paglakad. Kaya para sa mga saging, isaalang-alang ang dami at pagkahinog. Hindi na kailangan ng sobrang hinog na saging para makakuha ng potassium. Ang saging na hindi pa ganoon katamis ay mas mainam dahil mas mataas pa ang resistant starch content nito na nakakatulong sa digestion at mas mabagal ang paglabas ng asukal. Iyong At huwag lumampas sa isa o dalawang saging lang sa isang araw, lalo na kung hindi ka gano'ng aktibo. Ang pagtutulungan ng mga ugat sa ating binti at ang tamang daloy ng dugo ay mahalaga para sa lakas ng ating mga hita at binti. At ang asukal sa labis na dami ay kalaban nito. Ngayon, dumako tayo sa ikatlo nating prutas na kailangan nating bigyan ng masusing pagtingin, lalo na kung mahilig ka sa mga matatamis na pagkain. Ang ubas. Kahit na maliit lang ito at tila inosente. Ang ubas, lalo na ang mga seedless at matatamis na uri, ay punong-puno ng natural na asukal. Madaling makakain ng isang buong bungkos ng ubas sa isang upuan nang hindi na mamalayan ang dami. At doon nagsisimula ang problema. Isipin mo ang ubas para itong maliit na candy na mayaman sa asukal. Sa bawat kagat, napakaraming asukal ang pumapasok sa iyong sistema. Dahil maliit lang ito at walang balat na kailangan pang balatan, mabilis itong naubos. At sa maikling panahon, ang blood sugar level mo ay biglang tataas. Tulad ng mangga at saging, ang biglaang pagtaas ng blood sugar ay nagdudulot ng pamamaga sa loob ng katawan, partikular sa mga daluyan ng dugo at nerves. Pamamaga na ito ay hindi mo man direktang maramdaman bilang sakit, pero unti-unti nitong sinisira ang mga maliliit na ugat sa iyong mga binti na responsabele sa pagbibigay ng nutrisyon at oksigen sa mga kalamnan. Kapag nasira ang mga ugat na ito, humihina ang mga kalamnan at nagiging marupok ang mga binti. Bukod pa rito, ang ubas kahit maliit ay may sapat na kaloris. Kung palagi kang kumakain ng maraming ubas at hindi ka naman aktibo, maaring tumaas ang iyong timbang at alam nating lahat na ang labis na timbang ay naglalagay ng dagdag na presyon sa ating mga tuhod at binti na nagiging sanhi ng sakit at limitasyon sa paggalaw. Hindi ito nangangahulugan na bawal na ang ubas. Sa katunayan, ang ubas ay mayaman sa antioxidants tulad ng resveratrol na maganda para sa puso. Ang susi dito ay ang pagmomoderate. Sa halip na isang buong bungkos, kumain ka lang ng isang maliit na kumpol. Isipin mo, parang treats lang ito, hindi pang ulam. Kung kakain ka, ipares mo sa protina tulad ng kaunting keso o mani para mabawasan ang impact ng asukal. Ang ikaapat na prutas natin pag-uusapan ay isang kakaibang kaso at madalas na hindi natin iniisip na nakasasama ang pinya. Nakakagulat, di ba? Ang pinya ay kilala sa taglay na tong vitamin C at bromelain, isang enzyme na maganda para sa digestion at anti-inflammatory properties. Pero ang problema, lalo na sa mga senior, ay ang mataas na sugar content nito, lalo na ang mga sobrang hinog at matatamis na varieties na karaniwang binibili natin. Ang isang malaking slice ng pinya ay may sapat na asukal na maaari magdulot ng mabilis na pagtaas ng blood sugar. Ito ay partikular na problema para sa mga may diabetes o nasa pre-diabetic state. Ang biglaang pagtaas ng blood sugar ay nagiging sanhi ng inflammation sa mga joints at muscles. Para sa mga senior na mayroon ng tendensya sa arthritis o joint pain, ang labis na pagkonsumo ng pinya ay maaring magpalala ng pamamaga na nagiging sanhi ng sakit sa tuhod at binti at nagpapahina sa kakayahan mong maglakad ng malaya. Bukod pa rito, may ilang tao, lalo na ang mga may sensitibong digestive system, ang maaring makaranasing acid reflux o pananakip ng tiyan mula sa pinya.
Dahil sa acidity at enzymes dito, kung palagi kang nakakaranas ng discomfort pagkatapos kumain ng pinya, maaring ito ay isang senyales na hindi ito angkop para sa iyong digestive system. At kapag masakit ang tiyan, hindi ka rin magiging komportable at masigla para gumalaw. Ang rekomendasyon dito ay kumain ng pinya ng may pagmomoderate. Mas magandang piliin ang hindi ganong hinog at matamis. Ang fresh na pinya ay mas mainam kaysa sa canned o pinya sa syrup na may dagdag na asukal. Siguraduhin kasama ng ibang pagkain para hindi biglaan ang pagtaas ng blood sugar. Ngayon, para sa ika-5 prutas na ating tatalakayin, ito ay sikat na sikat sa ating bansa at madalas nating ihanda sa mga handaan o bilhin sa palengke. Ang langka o jackfruit. Alam kong marami sa atin ang gustong-gusto ang langka dahil sa kanyang kakaibang tamis at aroma. Puno rin ito ng fibers at bitamina. Pero ang langka, lalo ng hinog na hinog at matatamis na variety, ay isa sa mga prutas na may pinakamataas na glycemic index. Ibig sabihin, mabilis itong nagpapataas ng blood sugar. Kung kakain ka ng marami nito, lalo na bilang dessert, pagkatapos ng mabigat na pagkain, parang naglagay ka ng gasolina sa apoy. Ang biglaang pagtaas ng blood sugar ay hindi lang nakakapinsala sa mga ugat at arteries sa ating mga binti na maaring magdulot ng pamamanhid o panghihina, kundi nagdudulot din ng sugar crash. Pagkatapos ng mabilis na pagtaas ng enerhiya, biglang bababa ang blood sugar na magpaparamdam sa iyo ng matinding pagod, pagkahilo at kawalan ng ganang gumalaw. Sa kulturang Pilipino, madalas nating iniugnay ang pagiging mainit o pagtaas ng dugo sa langta. Bagamat walang siyentipikong basehan ang mainit na pakiramdam, ang mabilis na pagtaas ng blood sugar at insulin ay maaaring magdulot ng pangkalahatang pagod at pamamaga na nagpapahirap sa ating mga binti. Kaya kung gustong-gusto mang langta, kumain ng napakaliit na piraso lamang. Isipin mo ito bilang isang pampagana o kaunting tikim, hindi isang tangunahing pagkain. Mas mainam na kainin ito kasama ng iba pang pagkain na mayaman sa fiber at protina upang mabawasan ang impact nito sa iyong blood sugar. Ang ika-6 na prutas, o mas tama siguro sabihin, kategorya ng prutas na dapat nating pagtuunan ng pansin ay ang mga pinatuyong prutas tulad ng pasas, pinatuyong mangga o prunes. Napakadali nilang kainin at madalas nating iniisip na dahil galing sila sa prutas, sila ay malusog. Pero isipin mo, kapag pinatuyo ang prutas, ang tubig ay inalis at ang lahat ng asukal ay nagiging konsentrado sa isang maliit na piraso. Ang isang dakot ng pasas ay maaari maglaman ng mas maraming asukal kaysa sa isang buong tasa ng sariwang ubas. Napakadaling kumain ng marami nito nang hindi namamalayan. Halimbawa, ang isang maliit na bag ng pinatuyong mangga ay maaaring katubas ng asukal ng 3 o 4 na sariwang mangga. Ang problema ay doble. Una, ang mataas na konsentrasyon ng asukal ay nagdudulot ng matinding pagtaas ng blood sugar na tulad ng nauna nating napag-usapan ay nagpapahina sa mga ugat at artery sa binti at nagpapataas ng panganib ng pamamaga. Panggalawa, dahil kulang sa tubig at madaling kainin, hindi ito nakakapuno sa tiyan, kaya mas madali kang kumain ng sobra. Ang pagtaas ng timbang mula sa labis na calories ay naglalagay ng labis na stress sa iyong mga tuhod at binti na nagpapahirap sa bawat hakbang. Para sa mga senior, ang pagiging sedentary dahil sa sakit o pagod sa binti ay mabilis na nagdudulot ng muscle loss. Kaya kung mahilig ka sa pinatuyong prutas, limitahan ang dami nito. Isipin mo na lang na ito ay isang candy at hindi isang healthy snack na walang limitasyon. Mas mainam na kumain ng sariwang prutas kaysa sa pinatuyo dahil ang sariwang prutas ay mayaman sa tubig at fiber na makakatulong para mas mabusog ka at mas mabagal ang paglabas ng asukal sa iyong dugo. Ang tamang pagpili ng pagkain ay hindi lamang tungkol sa kung ano ang masarap, kundi kung ano ang pinakamabuti para sa ating pangmatagalang kalusugan. At ngayon, dumating na tayo sa ika-7 prutas. O masangkop, kategorya ng pagkain na may prutas na maaaring pinakamapangalib sa lahat para sa ating mga binti at kalusugan. Ang mga delatang prutas sa syrup at ang mga prutas na inihanda na may dagdag na asukal tulad ng buko salad,
fruit salad o mga prutas na ginawang panghimagas tulad ng minatamis na saging o halaya. Sa Pilipinas, napakapopular na mga ito. Ang mga delatang prutas tulad ng fruit cocktail o nata de coco na binabad sa matamis na syrup ay halos walang nutritional value na kapaki-pakinabang para sa mga senior. Ang pangunahing sangkap ng mga ito ay asukal-asukal at mas maraming asukal kasama ang mga preservatives at artipisyal na sangkap. Kapag kinakain mo ito, ang iyong katawan ay binabaha ng puro asukal. Isipin mo, parang nag-inject ka ng asukal direkta sa iyong ugat. Ang ganitong matinding pagtaas ng blood sugar ay nadudulot ng matinding pamamaga sa buong katawan, lalo na sa mga daluyan ng dugo. Ang pamamaga ay nagpapahirap sa daloy ng dugo patungo sa iyong mga binti na maaaring magresulta sa pamamanhid, panghihina at pananakit. Ito rin ang nagpapataas ng panganib na malalang sakit tulad ng diabetes, sakit sa puso at stroke na lahat ay may direktang epekto sa mobility at lakas ng ating mga binti. Ang isa pang halimbawa ay ang saging saba na ginawang turon, banana Q o ginataan. Bagamat ang saba ay masustansya kapag ito ay niluto sa mantika, pinirito sa asukal o hinaluan ng gata at asukal, nagiging bomba ito ng calories at asukal. Ang kombinasyon ng labis na asukal at taba ay nagpapataas ng pamamaga sa katawan at nag-aambag sa pagtaas ng timbang na nagpapahirap sa iyong mga tuhod at binti. Ang mga matamis na dessert na ito ay nagbibigay ng panandaliang kasiyahan, ngunit sa katagalan, nagiging sanhi ng matinding paghina ng ating mga binti at pangkalahatang pagkasira ng ating kalusugan. Ang mga senior ay nangangailangan na pagkain na mayaman sa sustansya, hindi sa asukal at walang silbing calories. Kaya sa kabuuan na pag-usapan natin ang 7 prutas at kategorya ng prutas na kailangan nating mag-ingat pagdating ng edad 60, lalo na kung nais nating mapanatili ang lakas ng ating mga binti at ang ating pangkalahatang kalusugan. Tandaan, hindi ibig sabihin na ganap na nating iwasan ang mga prutas na ito. Ang susi ay ang pagmomoderate, pagpili ng tamang uri, at pag-unawa kung paano sila nakakaapekto sa ating katawan. Nag-umpisa tayo sa sobrang hinog na mangga na bagamat napakasarap ay may matinding asukal na maaring makapinsala sa ating mga ugat at magdulot ng sugar crashes. Pagkatapos tinalakay natin ang saging, lalo na ang sobrang hinog dalakatan o latundan na sa sobrang dami ay nagiging sanhi ng mabilis na pagtaas ng blood sugar at maaring makapagpahina sa ating sirkulasyon. Sumunod ay ang ubas na sa kabila ng pagiging maliit ay punong-puno ng asukal kapag marami ang nakain na nagdudulot ng pamamaga at paghina ng mga binti. Hindi rin natin pinalampas ang pinya na bagamat mayaman sa vitamin C ay may mataas ding asukal na maaring magpalala ng joint pain sa mga may arthritis. Napag-usapan din natin ang langka na may napakataas na glycemic index at mabilis na nagpapataas ng blood sugar na nagiging sanhi ng pagod at panghihina. Binigyan din natin ng mga pinatuyong prutas na dahil sa konsentradong asukal ay madaling magdulot ng sugar spikes at pagtaas ng timbang. At sa huli, pinaka-highlight natin ang mga dilatang prutas sa syrup at mga prutas na may dagdag na asukal na halos purong asukal na walang gaanong benepisyo at direktang nakakapinsala sa ating mga ugat at kalusugan. Ang bawat isa sa mga prutas na ito ay may sariling kapakinabangan, pero tulad ng lahat ng bagay sa buhay, ang sobra ay masama. Ang pagiging matalino sa pagpili ng ating kinakain ay isa sa mga pinakamahalagang pamana na maaari nating ibigay sa ating sarili, lalo na sa ating golden years. Hindi ito tungkol sa pag-alis ng lahat ng kasiyahan sa pagkain, kundi sa paggawa ng matalinong desisyon na mapapahaba ng ating buhay, mapapalakas sa ating katawan, at magbibigay sa atin ng kalayaan na maglakad ng malaya at walang sakit. Tandaan,
Maliit na pagbabago sa ating mga kinagisnan ay maaaring magdulot ng malaking kaibahan sa ating kalusugan at kaligayahan. Hindi mo kailangang maging perpekto. Ang mahalaga ay nagsisimula ka sa ngayon at patuloy na nag-aaral. Ang bawat hakbang, gaano man kaliit, ay isang hakbang patungo sa isang mas malakas at mas masiglang ikaw. Mayroon kang mga karanasan tungkol sa mga prutas na ito. O may iba pang pagkain na sa tingin mo ay nakatulong o nakasama sa iyong kalusugan. Gustong-gusto naming marinig yun. Mangyaring ibahagi ang iyong mga salubin at karanasan sa comment section sa ibaba. Ang iyong mga kwento ay maaaring magbigay ng inspirasyon at gabay sa iba. At kung nakita mong kapakipakinabang ang videong ito, huwag kalimutang i-like ito at mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang kapakipakinabang na impormasyon at tips na makakatulong sa iyo na mamuhay ng masaya at malusog sa bawat yugto ng iyong buhay. Tandaan, hindi natatapos ang buhay sa edad 60. Ito ay nagsisimula lamang sa panibagong kabanata. Mabuhay ka ng buong buo sa bawat edad.